Monday po nag-viral after ng statement, opening statement ni Congressman Jervy Luistro yung mga meme na may laway. Logically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. Ang kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat Attorney Ligutan might have been born a Waray but grew up a Cebuano. But, bakit tayo napupunta sa ganun? Kalimitan, kaming mga taga-probinsya, may mga problema na hindi nararamdaman ng mga nasa Manila. Pero yung ibang problema naman ng nasa Metro Manila ay hindi naman ramdam ng ibang nasa probinsya. Kagaya sa amin, yung malunggay, libre lang yan. Yung kangkong, hindi mo rin yan binabayaran. Tsaka pag medyo gutom ka, maraming piyesta. No? Napakadalang nung congestion. Iba naman ang problema sa Metro Manila at sa Luzon. Pero ang ikinalulungkot ko lang, nung nakaraang mga araw, isang magaling na abogado na nagkataon ay probinsyano in the person of Attorney Ligutan ay ginagawan-gawan ng mga kwento. Hindi yan Bisaya, hindi yan Cebuano, wari-wara yan. I can relate. I was born a Bisaya. I was born in Baybay, Leyte sa isang district hospital, katabi ng bayan kung saan pinanganak din si Pangulong Rodrigo, former President Duterte. I grew up waray-waray because I studied there and that is where my lola is. I married an Ilonggo and then ngayon ako'y nasa Manila. Attorney Ligutan might have been born a Waray but grew up a Cebuano. But, bakit tayo napupunta sa ganun? Does that make you less of a Filipino? Bakit natin paghati-hatian ng Pilipinas? Waray-waray ka man, Bisaya ka man, Ilonggo ka man, taga Mindanao ka man, Kapampangan ka man, Ilocano ka man, lahat tayo'y Pilipino. Why are we bringing that discourse to another perspective? Bakit natin nililihis at dinudungisan yung isang abogadong proud na probinsyano, pero ngayon makikita mo ang galing at siya ay inspirasyon ng ibang mga taga-probinsya na gusto rin maging abogado. So sa atin lang mga ibang kababayan, pwede po ba kaming humiling? Again, let us stop fake news. Let us stop character assassination. Dapat natutuwa tayo kung merong mga taong naging magaling sa kanilang propesyon, probinsyano man o city boy man. Huwag nating paghati-hatiin ang Pilipinas. And when we talk about accountability, it is not divisive. Ayan ay pananagutan. Iba yan. So waray-waray ka man, Bisaya ka man, Ilonggo ka man, taga saang lupalop ka man ng Pilipinas, Pilipino tayong lahat. At dapat nagkakaisa tayo, basta dapat lang sa tama at hindi sa masama. Maraming salamat. Hello po, good morning, Kongs. My first question po yung para po kay Congressman Garin, Dr. Garin. Nung Monday po nag-viral after ng statement, opening statement ni Congressman Jervy Luistro yung mga meme na may laway, and the next day yung may mga tumulong sipon. As a doctor, ma'am, can you explain to us yung mga medical explanation regarding that? Thank you po. Unang-una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. At kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe kaibigan ko rin ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God! That's a big lie! Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan, kasi ang tanong doon,
Tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Why go into a discourse? Again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin. So, pag-usapan natin, kapag ako ay sinipon, is that something criminal? Lahat ng tao may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal, kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No. It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Ngayon, dapat tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng sipon. Never in the history of the medical community has colds or sipon been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Sa katotohanan lang po tayo, wag po nating ilihis. Andyan na yung impeachment court, ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Wag ilihis, let us avoid personal attacks, let us focus on the issue at hand. At pasensya na po doon sa aking kaibigang nagsalita niyan. It is an insult to us doctors to say that sipon and having saliva are symptoms of lying. In the video kasi it mentioned a former DOE official, DOE Undersecretary, who happens to be speaking in behalf of the defense panel. Yun ang nakalagay na, ang tawag ng title. I think Congressman Joel would. Well, unang-una, no, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na yung magsalita ka po at humarap sa impeachment court, whether sa prosecution or sa defense, ay hindi naman din po ganun kadali. Siyempre, lahat naman po kami tao rin at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension. Pangalawa po, naalala ko po kasi po yung first day. At nung ako po'y pumapasok, may dala po akong tubig, pinagbawalan po ako magpasok ng tubig dahil bawal daw po sa loob. Kaya ang ginawa ko po sa labas, ininom ko, hindi po ako nakapasok na may bitbit po ako ng tubig. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami dahil may isa pong senador, kung hindi po ako nagkakamali, si Senador Pia Cayetano po, sinabi po niya na baka po pwede kahit na nasa rules nila na bawal kaming uminom o magdala ng inumin sa loob, baka po pwede pagbigyan kami kahit na tubig man lamang. Kasi napakahirap din po nun. Magsasalita ka doon, tuyong-tuyo na yung bibig mo. Siyempre, nandoon din yung tension, nandoon din yung stress. Hindi rin naman po ganun kadali na magsalita doon sa harap ng mga ating kagalang-galang na senator judges at sa harap din ng publiko. Just to, dugtungan ko lang ng konti, no, very quickly. Just to emphasize, yung laway ay simbolo ng dehydration, no? Or kung nagsasalita ka, no? At wala kang iniinom na tubig. It's mainly dehydration or kung meron kang diabetes or kung meron kang maintenance medication. It has never been a manifestation of stress. And it has never been a symbol of lying. Nasa buong libro ng medisina at siyensya ang katotohanan. So wag po nating linlangin, wag nating ilahis, tama na ang fake news.